Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na handa silang bigyan ng proteksyon si Zaldico kung napipigilan ito makipagtulungan dahil sa takot. Manila, mahalaga ang kaligtasan ng mga testigo lalo na at kailangan ito upang tuluyang malaman ang katotohanan sa gitna ng mga investigasyon. Binigyan din ng ahensya na kung talagang hustisya ang hangad ni Ko, dapat mag-uumpisa ito sa kanyang pakikipagtulungan at hindi sa paglikha na lamang ng ingay online. Ayon sa Ombudsman, kailangan umuwi ang dating mambabatas at isumite ang kanyang salaysay upang ma-verify tulad ng ginawa ng sinumang testigo o tumitestigo sa mga kasong may kinalaman sa anomalya. Hataw Balita ngayon! Marami pa umanong isisiwalat si dating House Appropriations Panel Chairperson at nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Zaldico sa anomalya sa pagsingit sa pambansang budget at flood control projects. Yan ang kabilang sa laman ng ikatlong video na ini-upload nito sa kanyang social media page araw ng Linggo, November 16. Kabilang sa inihayag nito ay ang pagtanggap umano ng nasa 56 billion pesos na kickback nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos ang aligasyon ni Ko na ang dalawa ang nasa likod umano ng 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Tumanggi naman si PBBM na patulan ang mga pahayag ni Ko at hindi na ito bibigyang halaga o dignidad. Sinabi naman ni dating House Speaker Congressman Martin Romualdez na nananatiling malinis ang kanyang konsensya at wala ring opisyal ng pamahalaan, kontraktor o testigo ang nagturo ng anumang pagkakamaling ginawa niya. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Hataw Balita ngayon! Kinwestiyon naman ni Senator Rodante Marcoleta ang independence ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinunto ni Senator Marcoleta kung paano naging independent ang ICI kung humihingi naman ito ng tulong sa ibang mga sangay ng gobyerno, kagaya niya ng House of Representatives, Senado, Sandigan Bayan, Korte at mga opisina ng pamahalaan. Sinabi niya ito sa kanyang naging talumpati sa unang araw na 3-day anti-corruption rally na isang religious organization sa Luneta kahapon. Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng protesta ang Reforma Pilipinas sa takbang ng maisug sa Liwasang Bonifacio na hinihiling ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananawagan din sila sa Malacanang na huwag na umanong linlangin ang taong bayan. Kahapon, libo-libong Pilipino ang lumahok sa malawakang kilos protesta sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. Sa tala ng Manila City Public Information Office, as of 6 p.m. kahapon, umabot sa 650,000 ang lumahok sa Quirino Grandstand para sa panawagan ng isang religious group na transparency at accountability. Nakakalungkot sa isang opisyal na manggagaling ang mga ganyang kataga. I-demanda mo yung mga taong nagpalabas ng video o si Representative Zaldico, i-demanda niya kung totoong AI. Pero wag naman yan linlangin ng bayan dahil malinaw naman na totoo ang video. At patunayan din ng Malacanang na sinungaling si Zaldico sa mga paratang niya. Nasa kanila na po ang bola. Hataw Balita ngayon! Ibinahagi naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na muling nagsagawa ng multilateral maritime exercise ang Pilipinas, United States at Japan. Isinagawa ito mula November 14 hanggang November 15 sa West Philippine Sea. Kabilang sa military fleet ng Pilipinas na isinama sa maritime exercise ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at isang AW-159 na isang military helicopter.
Binigyan din ng AFP na ang aktibidad na ito ay bahagi ng commitment upang maprotektahan ang soberenya at palakasin ang pinagsama-samang depensa kasama ang mga kaalyado. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, palalawigin ng Department of Agriculture o DA ang 20 pesos kada kilo ng bigas program sa loob ng Clark Freeport and Special Economic Zone. Iro-roll out ito sa December 1 katuwang ang Clark Development Corporation sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Outlet sa loob ng zone. Inaasang nasa 150,000 na mga manggagawa ang makikinabang sa programang ito sa loob ng Clark Freeport and the Special Economic Zone. Hataw Balita ngayon. Nakiisa ang kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa paggunita ng National Day of Remembrance para sa mga biktima ng aksidente sa kalsada. Ayon sa ahensya, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad at pagsusulong ng mga programa at polisiya na naglalayong palakasin ang road safety, isulong ang maingat at responsableng pagmamaneho, bawasan ang insidente sa kalsada. Pinangunahan ni LTFRB Executive Director Lumer P. Bernabe ang delegasyon ng ahensya kahapon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na huwag magpapaloko sa mga marketing strategy na nagsasabing mas ligtas ang vape o iba pang novel nicotine products kaysa sigarilyo. Tinawag na fake news ni Health Secretary Ted Herbosa ang balitang mas ligtas ang vape. Pinaigting umano ng DOH ang mga inisyatibo para protektahan ang mga Pilipino sa sigarilyo at vape. Hataw Balita ngayon. Nasa 1.7 billion pesos na halaga ng health supplies ang nadala ng Department of Health sa lalawigan ng Catanduanes na sinalanta naman ng bagyong Uwan. Bahagi ng dinala sa lalawigan ang hygiene at breastfeeding kits, water containers, purification tablets at mga gamot. Tinanggap ito ng Catanduanes Provincial Health Office noong November 13. Kabilang ang Catanduanes sa mga lubhang naapektuhan ng bagyong Uwan. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 968.16 million pesos ang naging halaga ng pinsala sa agrikultura mula sa pananalasa sa bansa sa unang linggo ng Nobyembre. Pinakamalaking pinsala ay sa mga palay at high-value crops na nagkakahalaga ng nasa 600 million pesos. Nasa halos 150 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa mais. Samantala, nasa halos 100 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa kasaba, mga buko, mga hayop, farm, infrastructures, machineries at fisheries and aquatic resources. Tiniyak naman ng DA na mayroong nasa higit 422 million pesos na halaga ng farm inputs ang maaring maitulong sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Hataw Balita ngayon. Ibinahagi ng Department of Agriculture na lumagda ang Pilipinas at South Korea na isang joint memorandum para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program. Laman ang kasunduan ng isang whole of government framework na pinag-iisa ang national at local efforts para sa pagde-deploy ng seasonal workers sa South Korea. Sa ilalim ng programa, magsasagawa ang DA ng Agricultural Training Livelihood Programs at reintegration para suportahan ang mga returning workers. Tiniyak nito ang patas na labor practice, legal na proteksyon at proper welfare. Yes, magandang umaga sa inyo dyan, amigo Sherwin at Annie at sa ating mga kasangbahay. Inanunsyo ng pamahalaan ng United Kingdom nitong Sabado ang malawakang pagbabago sa patakaran nito ukol sa asylum o pagtanggap sa mga refugees. Layunin nito na pababain ang bilang ng mga irregular na imigrasyon at pigilan ang patuloy na impluensya ng mga grupong pumapabor dito. Ito ang umahataw na balita ni Gerald Moral. Inanunsyo ng gobyerno ng United Kingdom nitong Sabado ang malawakang pagbabago sa patakaran nito na may kaugnayan sa asylum o pagtanggap sa mga refugees. Sa ilalim ng bagong patakaran na hango sa sistemang ipinatutupad sa Denmark, babawasan ang visa ng refugee status
mula 5 taon sa 3 buwan na lamang. Kinakailangan naman na maghintay ng 20 taon ang mga nabigyan na ng asylum visa bago makapagsumite ng application para sa permanent residency mula sa kasalukuyang 5 taon. Ayon sa British Interior Ministry, ito ang pinakamalaking reforma sa modernong asylum policy ng bansa. Iginiit ni Home Secretary Shabana Mahmood na tatapusin niya ang umano'y golden ticket ng United Kingdom para sa asylum seekers. Kasama rin sa reforma ang pag-aalis ng garantiya ng tirahan at lingguhang tulong pinansyal sa mga refugees, gayon din ang paghihigpit sa family reunification. Simula nang maupo sa posisyon, nahihirapan ng Starmer administration na pamahalaan ng tumataas na bilang ng irregular immigration sa bansa na umabot sa mahigit na 39,000 ngayong taon. Naitala rin ang pinakamaraming bilang ng asylum applications mula June 2024 hanggang June 2025 sa bansa na umabot na sa 111,000. Samantala, iginiit ng Refugee Council na hindi mapipigilan ng mga hakbang na ito ang mga pagtatangkang makarating sa United Kingdom ng mga refugee at nananawagan ng muling pagsusuri sa pagpapatupad nito. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Ipinag-utos ng Transport Canada ang pag-recall sa nasa 2,500 trucks dahil sa safety risk. Samantala, binawi sa merkado ng isang manufacturer ng baby formula ang mga produkto nito, bunsod ng potensyal na presensya ng nakamamatay na bakterya na nagdudulot ng infant botulism. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live. Charles, paano naging safety risk ang mga pinarecall na trucks at ano rin itong sakit na botulism at mga sintomas nito? Yes, Noel, mapanganib na gamitin ang mga nirecall na trucks dahil sa umano'y problema sa axle clamp. Samantala, ang sakit naman ng infant botulism na hinihinalang galing sa isang baby formula ay nagtutulot ng paralysis, hirap sa paglunok, slurred speech o hirap sa pagsasalita, at pagiging matamlay o mahina ng katawan. Inanunsyo ng Transport Canada ang pag-recall sa nasa 2,500 na truck na gawa ng Daimler Truck North America dahil sa safety risk na maaaring magdulot ng pagbangga. Ayon sa ahensya, ang fastener ng ilang axle clamp ay hindi humihigpit ng maayos na siyang dahilan ng pagkawala ng steering control. Unang inilabas ang recall noong November 4 at muling in-update noong November 13. Ang mga truck na maaari lang na maapektuhan dito ay ang may Tough Truck Gen 2 suspension mula 2021 hanggang 2026. Nagpadala na rin ang ahensya ng email sa mga apektadong unit habang inaayos pa ang magiging solusyon dito. Maaari din kumontak ang mga customer sa 1-800-547-0712 para sa iba pang information. Samantala, nagbabala naman ang Canadian Food Inspection Agency o CFIA dahil sa baby formula na umano'y sanhi ng ilang kaso ng botulism sa Estados Unidos. Nirecall ng ByHeart ang manufacturer ng organic baby formula ang mga produkto nitong naibenta sa US noong November 11 dahil sa mga naging kaso ng infant botulism. Ayon sa CFIA, ang ByHeart Full Nutrition Infant Formula ay nabibili online. Babala ng ahensya, pagaman hindi ito amoy sira, isang seryosong sakit ang botulism na nagdudulot ng pagkaparalisa dahil sa pag-atake nito sa ugat. Wala pa namang naiuulat na kaso ng sakit sa Canada at patuloy na nag-iimbestiga ang CFIA hinggil dito. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang Land Transportation Authority o LTA ng bagong datos para mas maintindihan ng publiko kung gaano ka-reliable ang tren sa Singapore. Nais rin ng ahensya na maging malinaw ang mga impormasyon tungkol sa lagay ng MRT sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Ara Dagdag. Inanunsyo ng Land Transport Authority or LTA dito sa Singapore noong Biyernes na maglalathala ang ahensya ng 3 karagdagang rail reliability indicators. Ito'y upang makatulong sa commuters na maunawaan ang performance ng rail network sa bansa.
Kabilang sa karagdagang indicators ay ang train service delivery na susukat sa aktwal na distansya na tinatahak ng mga tren kumpara sa nakatakdang distansya. Isa pang indicator ay ang train punctuality na magiging sukatan kung aling biyahe ng mga tren ang nakumpleto sa tamang oras. Isa ring sukatan ay ang tutukoy naman sa bilang at porsyento ng mga pasaherong labis na maaabala at maapektuhan ng severe train disruption ng higit sa 30 minuto. Nitong nakaraang Setyembre, inanunsyo ng LTA ang pagbuo ng Rail Reliability Task Force kasama ang train operators ng SMRT at SBS Transit. Ang hakbang na ito ay siyang tugon ng pamahalaan sa sunod-sunod na naranasang pagkaantala ng mga biyahe ng tren sa unang bahagi ng taon. Ara Dagdag, humahataw sa Balita Ngayon. Idinaos ang isang makabuluhang film festival para sa mga kabataan sa Southeast Asia sa Bangkok, Thailand. Kasama sa mga nanalo sa Aspiring Video Makers University Students category, ang entry ng mga estudyante sa La Verdad Christian College sa Caloocan City. Ito ang humahataw na balita ni Arkel Yorca. What else? Please! I feel very happy, and since that I made friends with people from other countries. Actually, my first time. Naging masaya at makabuluhan ang 2 araw na pagtitipon ng mga kabataan sa ginanap na 5th Southeast Asia Video Festival for Children sa Bangkok, Thailand nitong Biyernes at Sabado, November 14 to 15. Pinatunayan ng isang kalahok mula sa Myanmar na ang nasabing festival ay higit pa sa pagtatamo ng karangalan at papremyo, kundi sa pagkakaroon ng mabuting kalooban sa mga kapwa kalahok at pagbuo ng pagkakaibigan. I feel like very happy that others got some prizes, and I never feel like sad because I did not get it, but because like others got it, and I have to be happy for them to achieve good things. Good people achieve good things. Thank you. Ang nasabing patimpalak na may temang Magic of Peace ay naglalayong maipamalas at malinang pa ang angking galing ng mga kabataan sa Southeast Asian region sa aspeto ng filmmaking at magamit ito sa mas makabuluhang bagay. I love to making video until I can get into this 5th Southeast Asia Video Festival for children that inspired me to more creating films that used to be child age. Ngunit higit pa rito, layon ng naturang pagtitipon na sa pamamagitan ng mga obrang tampok ay maiparinig ang boses ng mga kabataan at maging ambassadors of peace hindi lamang sa Southeast Asia kundi sa buong mundo. As long as we are united, let those little nitty-gritty differences set aside. But think of whatever differences, let the children be the ambassador of peace because they can really make a strong message than us. Naging kabahagi rin ng naturang festival ang GMK hosts at anak TV ambassadors na sila Joshua Dionisio at Ira Mariano. Masaya, and it's an honor to have been given this opportunity to showcase our talents as well. Because we've been there. We were young talents also when we were kids. Kaya maganda na nasi-showcase natin yung mga talents from all over the ASEAN region, na not just the Philippines, and to share the culture na meron sila and to be proud of that. It's a wonderful event. Saka sa atin din kasi sa UNTV, di ba? Advocates of peace din tayo. So very happy kami and also humbled na part kami na CVFC and also representing Anak TV as ambassadors. Tapos meron din tayo dito from UNTV din yung entry natin na Payapa si Christian. So nakaka-proud na kasama kami sa ganitong event. Samantala, laking tuwa at pasasalamat ng ating mga kabataang Pinoy mula sa La Verdad Christian College, Caloocan matapos masungkit ang second place sa Aspiring Video Makers University Students category.
we're so grateful and proud, especially representing our institution, La Verdad Christian College, Caloocan, and of course our country, the Philippines. And we're just so proud to be here po. And it's so inspiring na to see a lot of young creators na celebrating with us today sa Southeast Asia Video Festival for Children. Nagpaabot din sila ng mensahe para sa kapwa nila mga kabataan na nangangarap din sa larangan ng filmmaking. Gayon din ang kanilang pasasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa ating mga kabataang ito. Message lang po namin for the children is go for it. Parang kung natatakot kayo na gawin niyo isang bagay, gawin niyo ng takot kayo. Kumbaga, go lang ng go. First of all, thanks be to God for this opportunity na nakabahagi kami dito, and to Kuya Daniel for supporting us for our college sa La Verdad Christian College, Caloocan. Without his support po, hindi po kami makakapasok sa event na ganito, and for MCGI Brethren Thailand for welcoming us here in Thailand, and for the support for our instructors po na continuously nag-guide po sa amin and nag-support sa amin sa lahat po ng mga gagawin po namin, and family, friends, and classmates po, and of course po sa production team po namin. Sa pagtatapos ng 5th Southeast Asia Video Festival for Children, muling ipinakita na ang sining at kwento ng bawat kabataan ay may kakayahang magbuklod at maghatid ng kapayapaan. Mula sa bawat obra at kwento, unti-unting bumubuo ng mas maliwanag na kinabukasan, lalo na ng mga kabataan sa bansa sa Southeast Asia. RK Liorca, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon ng Mental Health Awareness Seminar para sa mga kababayan natin sa South Korea. Samantala, magsasagawa naman ng Anti-Red Tape Authority Caravan sa Tokyo, Japan mula November 29 to 30. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inibitahan ng ating mga kababayan sa South Korea sa isang Mental Health Awareness Seminar. Gaganapin ito sa November 23, 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa 3rd floor, MWO OWA Building sa Seoul, South Korea. 30 participants lamang ang maaaring ma-accommodate, kaya't mag-register na sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Samantala, magkakaroon naman ng Anti-Red Tape Authority Caravan sa Philippine Festival Tokyo 2025. Gaganapin ito mula November 29 to 30 sa Yoyogi Park Event Square. Ilan sa mga ahensya magbibigay serbisyo ay ang Philippine Statistics Office, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Social Security System at iba pa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan sa facebook.com/PHL in Japan. Inaanyayahan naman ng mga kababayan nating kababaihan sa Chicago sa isang seminar na may temang Love Shouldn't Hurt, a seminar on domestic violence and gender-based violence awareness. Gaganapin ito sa December 1, 5:00 ng hapon sa Kalayaan Hall ng Philippine Consulate General sa Chicago. Sa mga interesadong dumalaw, mag-register lamang sa tinyurl.com/vowchicago. Samantala, isa ring seminar bilang pagunita sa 18-day campaign to end violence against women ang isasagawa naman sa Vancouver, Canada. Ito ay may temang Safe Spaces, Safe Communities. Gaganapin ito sa December 6, 9:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Multipurpose Room 4, Creekside Community Center, 1 Athletes Way, Vancouver, Canada. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Vancouver sa facebook.com/PH in Vancouver. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Paul Yarco. Magandang araw. Alamin natin magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, November 17, 2025.
Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon, kaya nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At sa kasalukuyan, 3 weather system ang umiiral sa ating bansa. Una, itong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere umiiral sa may Mindanao at Palawan. Ito namang Northeast Monsoon o yung malamig na hanging amihan ay nakakaapekto dito sa areas ng Northern Luzon. At for Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, itong Easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, yung weather system na umiiral sa ating areas. At makikita natin ngayong madaling araw pa lamang, may mga naobserbahan na tayong mga makakapal na kaulapan dito sa southern portions ng Pilipinas. At para sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, so for Luzon, dahil sa epekto ng shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Cagayan at Isabela. Samantala, ito namang areas ng Aurora, Quezon, Bicol Region, dahil naman sa easterlies, makakaranas rin tayo ng mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan. Kaya eastern section ng Luzon, maghanda tayo at maging alerto sa mga possible flooding at landslides kung lalo na kung malalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so generally improving conditions sa ating inaasahan dito sa central and eastern sections ng Visayas. At bumaba na rin yung axis ng ating ITCZ na kung saan Mindanao at Palawan na lamang yung naapektuhan nito. Pero dahil sa easterlies, posible magpatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Visayas, particular na sa eastern Visayas. Dahil naman sa ITCZ, patuloy tayong makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan sa buong Mindanao at sa Palawan. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, Mindanao, Palawan at eastern Visayas, maghanda rin po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa northern and western seaboards ng Luzon dahil for the next 24 hours, posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 4-day weather outlook, so yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw, bukas, araw ng Martes, may inaasahan tayong surge o yung pagbugso ng northeast monsoon. So may kalakasan yung surge na ito. So possible mamayang hapon or bukas sa madaling araw, mag-issue po tayo ng gale warning dito sa northern and western seaboards ng Luzon in anticipation sa mga matataas na alon na dulot ng pagbugso ng ating hanging amihan. And for Tuesday to Wednesday, dahil nga sa epekto ng ITCZ, so yung ITCZ further pang mag-shift southward yung axis nito, so itong southern section na lamang ng Mindanao at Palawan, possibly yung areas na maapektuhan ng ITCZ starting tomorrow. So mababawasan na rin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, pero magpapatuloy pa rin yung mga kaulapan at pag-ulan, particular na dito sa area ng Davao Region, Soxargen, Barm at Zamboanga Peninsula. Dahil naman sa epekto ng shear line, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan. So muli itong shear line yung convergence o yung boundary ng mainit at malamig na hangin, kaya posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Dahil naman sa easterlies, mababawasan na rin yung mga pag-ulan dito sa eastern Visayas, Bicol Region, Aurora at sa Quezon. So kaakibat nga ng pagbugso ng ating northeast monsoon, asahan na rin natin yung pagbaba ng ating minimum temperature, especially sa madaling araw. Pagsapit naman ng Thursday to Friday ay mas tuluyan pang lalakas yung ating northeast monsoon. So possible malaking bahagi na ng Luzon yung or more in particular itong main ng Luzon, malaking bahagi na yung makakaranas ng epekto ng northeast monsoon. So kaakibat nito yung pagbaba ng ating thunderstorm activity, especially sa hapon o sa gabi for the western section ng Luzon area.
Gayunpaman, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng amihan sa malaking bahagi ng Hilangang Luzon. Yung axis rin o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, yung shear line natin, bababa rin yung axis nito na kung saan posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa may Aurora, Quezon at sa Bicol region. So sa mga di ko po nabanggit na lugar for Metro Manila and the rest of the country, particular na sa Visayas and Mindanao towards the end of the week. Inasahan natin na mababawasan yung mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms, kaya ugaliin pa rin na magdala ng pananggalang sa ulan. So sa kasalukuyan, wala rin tayo minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Maraming salamat, Daniel James Villamil. At napanood po natin ang update mula, ulitin ko, sa weather specialist natin na si Daniel James Villamil. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Cebu Provincial School Board ang 85 million pesos supplemental budget para sa pagtatayo ng temporary learning shelters sa mga paaralang matinding napinsala ng 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Sa ulat ng DepEd Cebu, 570 na silid-aralan ang tuluyang nasira. 1,101 ang may major damage at 1,723 naman ang minor damage. Dahil dito, kailangan ng 269 temporary learning shelters para malipatan ng mga estudyanteng naapektuhan habang isinasagawa ang pagkukumpuni at reconstruction ng mga eskwelahan. Ayon sa Provincial Treasurer, may natitirang 1.128 billion pesos ang school board at inaasahan pang madaragdagan ng 800 million pesos kaya aabot sa halos 2 bilyong piso ang pondo para sa mga programa sa edukasyon. Ang supplemental budget ay kukunin mula sa Special Education Fund alinsunod sa Local Government Code para matiyak na hindi mapuputol ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa Cebu sa kabila ng pinsalang iniwan ng lindol. Hataw Balita ngayon. Isang malakas na pagsabog naman ang naganap sa Barangay Tibeng sa Dagupan City kahapon ng hapon. Ilang tao ang nasugatan at ilang bahay ang napinsala ayon sa mga otoridad. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Bandang 3:50 PM kahapon naganap ang isang malakas na pagsabog sa loob ng isang pribadong compound sa Barangay Tibeng. Narinig ang pagsabog hanggang sa ilang kalapit na barangay na nagdulot ng panig at paglabas ng mga residente sa kanilang mga tirahan. Agad namang dumating sa lugar ang mga responder mula sa CDRRMO, Panda Volunteer Fire Brigade at BFP Dagupan upang apulahin ang apoy at suriin kung may iba pang posibleng panganib. Isang naitalang malubhang nasugatan at agad na nadala sa ospital para sa agarang gamutan. Ilang bahay malapit sa lugar ng insidente ang nabasag ang bintana at natamaan ng mga lumipad na debris. Sa paunang pagsusuri ng mga otoridad, posibleng may kinalaman ang pagsabog sa paggamit ng lugar para sa paggawa ng paputok. Bagamat hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang iniimbestigahan. Kagabi patuloy na sinusuri ng PNP, BFP at CDRRMO ang pinagmulang compound upang matukoy ang sanhi ng pagsabog at ang lawak ng pinsala. Inaasahan na maglalabas ng opisyal na resulta ng investigasyon ang mga ahensya sa sandaling makumpleto ang pagbirika ng lahat ng impormasyon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Matagumpay na nadiskubre at nadismantle ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang drug laboratory kahapon November 16 sa Antipolo City, Rizal. Naaresto sa operasyon si alias Joel, 40 anyos, habang hinahabol pa sina alias Choi Min-soo Jas, isang Korean-American at alias Paya. Nakumpiska naman ang humigit-kumulang 300 grams ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 900,000 pesos, 3 bote ng likidong pinaghihinalaang shabu, iba pa ang controlled
precursors at essential chemicals o CPECs at iba't ibang gamit sa drug lab. Ayon sa PIDEA, sasampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabilang ang conspiracy to sell, manufacture ng droga at chemical, possession at paggamit ng kagamitan para sa illegal na droga. Hataw Balita ngayon. Mas paigtingin pa ng 9th Infantry Division ng Philippine Army ang opensiba laban sa natitira pang mga miyembro ng New People's Army sa Bicol Region. Kasabay nito, tiniyak ng bagong pamunuan ng 96th Infantry Battalion na lalo pang palalakasin ang ugnayan sa mga mamamayan at mga stakeholder upang tuluyang maabot ang layuning ideklarang insurgency-free ang isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Sa pagtutulungan ng Joint Task Force Bicolandia at ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, bahagyang bumaba ang presensya ng dalawang natitirang grupo ng New People's Army sa Bicol Region, ang SRC-1 na nag-ooperate sa mainland Bicol at ang SRC-4 na nasa isla ng Masbate. Ayon kay Major General Aldwin Almase, Commanding Officer ng 9th Infantry Division, buong pwersa ng militar ang gagamitin para matuldukan na ang matagal ng problema sa insurhensya sa Bikulan. Mas paigtingin pa umano ang operasyon laban sa mga rebeldeng grupo kasabay ng pagpapatuloy ng mga humanitarian actions sa mga liblib na lugar upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Dito sa rehiyon ng Kabikulan, dalawang grupo pa yung binabantayan natin. Ang isang grupo ay narito sa Masbate at ang isang namang grupo ay nasa sa mainland Kabikulan. Particular doon sa Quezon, Bicol Zone area hanggang dito sa partes ng Kamsor dito sa papuntang Albay. And makakasaan lahat na patuloy naming pagpupunyagi at lalo pa namin palalakasin yung kampanya namin laban sa mga natitira pang mga terorista na patuloy na nagbabanta sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Sa isla ng Masbate, magtutulong ang 2nd 96th Infantry Battalion at Binoong Task Group Masbate ng 903rd Infantry Brigade para mabantayan ang buong probinsya. Ipinahayag naman ng bagong pamunuan ng 96 IB na palalakasin nila ang ugnayan sa mga mamamayan at mga lokal na stakeholder, isang mahalagang hakbang upang hindi na maging biktima ng karahasan ang mga residente sa kanayunan. Nagsagawa rin ng Change of Command ceremony sa headquarters ng 96 IB sa Barangay Kabitan, Mandaon. Yung kampanya naman po na yan is acceptable in the sense na kailangan talagang i-push. Kasi katulad nga ng nabanggit na kanina is nasa downward trend na yung ating mga kababayan na nasa kabila pa rin. Pero kailangan tuldukan para umunlad ng tuluyan ang Masbate. So kung hindi po kasi natin i-push, kung hindi natin tutukan ng maayos, baka yung akala natin is napaliit na natin o napababaga natin, bigla na lang pumusbong. Ang insurrencia kasi is hanggat hindi mo naputol hanggang sa ugat, uusbong at uusbong yan. Pinilitan ni Lieutenant Colonel Edward Balisong si Lieutenant Colonel Francis Espiritu bilang commanding officer upang ipagpatuloy ang marching order na maideklarang insurgency-free ang iba pang munisipalidad gaya ng Balud. Napakaganda na ng Masbate dito sa area ng 96 IB na wala na talagang sightings dito na nakikita natin simula ng last year. Hopefully ma-maintain ang ating batalyon kasi tuloy-tuloy naman ang natin, ang campaign. Yung mga local chief executive dito very supportive sa atin. Katunayan, maraming mga pumunta dito para supportahan tayo para makamtan na natin ang peace and development. Muli naman nanawagan si Major General Almase sa mga natitira pang miyembro ng NPA na bukas ang pamahalaan sa pagbabalik loob upang makapamuhay na kapiling sa kanilang mahal sa buhay. Nananawagan na rin po ang pamunuan ng 9th Infantry Division na yung pong mga natitira pa nating kapatid na naligaw na landas ay muli nang magbalik loob sa ating pamahalaan at hayaan niyo po na kayo po ay mapayapa
maging mapayapa ang inyong buhay. Jerry Galicia humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa ang Coast Guard District Central Visayas ng clearing operation sa Sitio Luya, Barangay Lawaan, Talisay City noong Nobyembre 15, Sabado. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na hakbang ng lokal na pamahalaan upang maibalik sa normal ang pamumuhay ng komunidad. Kabilang sa aktibidad ang paglilinis ng mga drainage system at pagtanggal ng mga debris na nakabara sa mga kanal na nakatutulong upang maiwasan ang pagbaha at mapabilis ang recovery ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan at Coast Guard, patuloy ang kanilang monitoring at clearing operation sa iba pang apektadong lugar sa Cebu upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng residente. Hataw Balita ngayon. Hinimok naman ang Department of Agriculture Region 4A ang mga coffee farmers sa Calabarzon na palawakin ang kanilang kaalaman at makipag-ugnayan sa iba't ibang institusyon upang higit mapaunlad ang produksyon at negosyo ng kape at sa huli ay mapataas ang kanilang kita. Si Japet Cablaida, humahataw. Isa sa mga patok na negosyo ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga coffee shop. Ngunit karamihan sa mga ito ay gumagamit ng imported coffee beans kahit na may mga lokal na beans mula sa mga coffee farmers sa Cordillera at Calabarzon. Layo ng isinagawang 3-day Calabarzon Coffee Expo ng Department of Agriculture Region 4A sa Quezon Convention Center, Lucena City ang palakasin ang research and development sa larangan ng kape upang maging competitive laban sa imported products at upang makuha ang panlasa ng mga coffee drinkers sa tulong ng iba't ibang institusyon. Meeting the farmers to the experts on roasting, to the coffee shop, ano ang hinahanap nila na lasa ng kape. No? Kasi may secret po doon para makuha ang lasa ng kape na hinahanap ng mga coffee drinkers. Kinakailangan po natin ang pakikipagtulungan sa gobyerno, pakikipagtulungan sa institusyon kagaya ng Cavite State University para lalong mapaunlad ang industriya ng kape. May 4 na variety ng coffee beans sa rehiyon: Robusta, Arabica, Excelsa at Liberica. Sa pamamagitan ng kolaborasyon ng coffee farmers, roasters, producers at mga negosyante, inaasahang tataas pa ang kita at kalidad ng industriya ng kape sa Calabarzon. Kailangan palalo nating mapaunlad ang kalakal, ang industriya ng kape dito sa Cavite. At maaari itong makatulong sa pamamagitan ng pag-aaral, sa research and extension. Matulungan natin ang mga farmers para maparami ang ani ng kape. Magandang oportunidad din ang Coffee Expo para sa mga interesadong mag-umpisa ng negosyo mula sa kape. From coffee farmer to coffee roaster, sila yung nagluluto. Tapos kami naman, as barista, kami naman yung last touch papunta sa consumer. So, connect yan eh. So, mahalagang naiintindihan din namin kung paano itinatanim, paano alagaan yung coffee. Kasi hindi kami makakapaggawa. Kami mga barista, hindi kami makakapaggawa ng masarap na coffee kung hindi maganda ang quality from the farm. Kampanya rin ng kagawaran ng agrikultura na makalikhapan ng mas maraming young farmers at negosyante upang magtuloy-tuloy ang pagtaas ng antas ng pagsasaka ng kape sa Region 4A. Okay, ang ganda kasi dito, andito iba't ibang klaseng beans. May mga supplier ng machine, may mga supplier ng mga sauces and syrup. Ang dami yung free taste na matitikman. Dito kayo mag-decide kung itutuloy nyo or hindi. Diba? So dito maraming learnings, marami kayong makikilala, then mabivisualize nyo ng ayos kung ano kung yung pinaplano yung negosyo. So ito na yun, inilapit na natin sa inyo, no? So kailangan nyo lang bumisita dito and for free. Japet Cablaida, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account.
Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 22. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Shoutout lang po kay Brad Hiner Aliparo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Adet, shoutout ko rin si Brad Balbin, Romel Balbin, Brad Lowell, and of course si Sis Joy Ibanez. Good morning po sa inyo. BP Ruth Soriano, good morning. Lynn Perez, magandang umaga. Yan, wala nang ibang shout-out. Yan, wala nang oras. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.